Magandang araw sa inyo lahat. Welcome back po sa aking channel, ang YouTube channel, ang Papa 23 TV channel. At maraming salamat po sa mga naka-like at naka-subscribe na sa akin dito. Today, dito muna tayo sa YouTube channel natin. Right? Well, dalawa po ang pag-uusapan natin dito tungkol dito sa tinatawag natin yung mga bolon trip. Naku, ito na naman tayo. Mayroon na naman mga bolon trip. Dati ang kanilang lakas ay 70% ba? Ngayon nagiging 80% na. Grabe. Lumalakas. Parang atukin. At pangalawa, tatalakayin natin, naku, mag-e-eleksyon na, Mag-e-eleksyon na, dagsa ang kwarta. Ibig sabihin, pira. Oo, pera. At sana, ang mga topic natin ngayon dito sa Papa 23 TV channel, talaga naman dapat natin na talakayin yan. Dahil part ng ating pagbobolontaryo yan, At kasama naman tayo sa pagbablog para dyan. Alright, simulan na natin. Banat tayo. Banat. Alright. Gusto ko eh. Unang-una, eto na naman tayo, mga bolon trip. Eto na naman tayo. Sino Dachi? Sino Dachi? Itong brigada Dachi. Sino Dachi? Databagrin na Dachi, Ito raw ay nakita sa sunog, lahat daw nakapulang helmet. Wow. Oo. Eto naman ay depende siguro. Pero magtataka ka, siguro, hindi na-advisean yung kanilang brigada kung ano ba ang talagang, ito pag-usapan na rin natin tuloy, kung ano ba yung halaga ng helmet. Ba't pa sinusuot yan? Ba't ba may kulay yan, Hindi porket may helmet, pwede nyo na isuot kahit anong kulay. Minsan nakakita pa ako niyan, kulay maroon. Di ba, Sa atin naman mga volunteer, binabaliwala natin basta may helmet. Pero nakakatakot kasi dito. Nagkakaroon tayo ng ibig sabihin. Teka muna, bakit ganyan ang helmet mo? Ano ka ba? OIC ka ba? Grand Commander ka pa? Ang mga taga-Bureau for Protection, kahit may rango, nakita nyo, kulay dilawang suot Oo, di ba? Tapos tayo mga volunteer, kung makapag-helmet tayo, guwagas sa atin, walang problema yan. Di ba? Walang problema sa atin yan. Kung anong gusto mong helmet na suot, basta ako, ginagamit ko lang dilaw tsaka blue kasi ako ay firefighter. And blue is pwedeng sabihin na as a medic, paramedic. O yan, tama naman yan. Pero may iba, firefighter nakakulay pula. At nagtitimon, Nagtitimon sa sunog. May na-interview yung tao ito. Oo. Ito, hindi natin sinasabi sila para sila ay siraan o para sila At ito ay pinapalakad natin o ibig sabihin pinapasabi natin sa mga ito. Na sana wag tayong para alam nyo, tayo mga volunteer, para hindi tayo nasisilip ng iba. Kasi unang-una dyan tayo nasisilip. Sa radyo nga, nasilip na tayo dyan, di ba? Sa radyo, maghapon bit-bit, Kahit nililibag na yung gilid ng baywang natin, kakasukbit na radyo, di ba? Basta may radyo, talaga nakalabas. Pero okay lang yan, kasi part ng gamit ng mga volunteer yan. Right? Sabi ko nga sa inyo, nagagalit ako pag sinisilip yung mga may volunteer. Mayabang daw pag may radyo. Pero kung alam lang nila yung tunay na dahilan bakit tayo may radyo laging ganyan, in case of nakakita tayo ng sunog, aksidente, nagsya-shout tayo. Sabagay, kailangan punto by punto, Ang liya ko, punto by punto. Kailangan paliwanag mo. Hindi naman pwedeng bagad na makakita sa'yo. Ba't may radyo ka? Alam ba, 200 nagtanong sa'yo, di patay ka. Oo,
Oh, yan ang kahalagahan, no? Kaya lang, medyo konting ingat tayo mga volunteer. Unang-una, yun nga, napupulaan tayo. Ibig sabihin, napupulaan. Ano ba napupulaan? Kulay pula ba tayo? Hindi. Ibig sabihin, napupulaan tayo ng iba. Kasi hindi mo may iwasan, sasabihin ng ibang brigada, sasabihin, no, itong isang brigadang to, mga radyo, mga high-tech, samantalang kami, mga WL. Pero pag nalaman mo, fighter lang. Wala kang magagawa kasi tayo mga volunteer, hanggat kaya, nakakabili ng gamit. Ha? Pero, subalit, datatwat. Ngunit, subalit datatwat, ay kailangan meron tayong tinatawag na RM. Ano po yung RM? Yan po yung tinatawag na permit. Hindi po hindi po license yan sabihin nyo, pag mali ako sa aking opinion ang alam ko, pag meron kang RM, abilib nga ako sa ibang mga sa mga operator, sa mga kung saan tayo nakalagay. Halimbawa sa mga ganitong na nagbibigay ng libreng seminar na ganyan. Which is, malaking bagay ho sa atin yan. Diba? Totoo naman, malaking bagay sa atin yan. Kaya lang, yan po ay hindi tinuturing natin. Pag yan po ay tayo'y nahuli ng NTC, National Telecommunication, ay kahit pa paano, may papakita ka. Pero, tandaan ninyo, ang allowed po, ang allowed lang sa atin, almost, 12 channel. Ang karamihan radyo natin, puro 16 channel. Tama ba ako? Ewan ko kung tama ako, Oo. Kasi ako, may lisensya ako, Expired nga lang. May lisensya ako ng National Telecommunication. At talagang, kung talagang desisido kayo, pupunta muna kayo kasi may seminar yan, Kaya nga may tinatawag na ham. Yan. Hindi ho yung hamon, Yan yung ham, yan yung communication. Yan yung magtuturo sa inyo hanggang sa nakakayanan ninyo, pagdisiplina sa radyo, rules and regulation, at ang gagamitin. Yan. Pero, yung iba ko kasi, 12 anyos, member lang ng akalain nyo, naka-radyo. Oo. Ako, ang inaalala ko rito, baka maglabas ng memo. Pati tayong mga, alam naman natin, kailangan natin radyo. Ito para tayong Batanggenyo, di ba? Hindi tayo makalakad na wala tayong balisong sa atin. Hindi tayo makalakad na wala tayong radyo, di ba? Totoo, mali. Di ba? Ang siste, ganito, baka mamaya, sa sobrang kakasilip sa atin ng ibang mga, maganda hilang pa ito na higpitan. Takot, patay tayo dyan. Di ba? Tayong maapektuhan dito. Ang daming nakakakita ngayon, At may page pa nga, nagpo-post yung sinasabi na volun trip na mga taong ito mga ito, nagbo-volun trip lang. Yung nakikita rito, puro bata, karamihan, tayo dito. Ibig sabihin, ay nasisilip. Isipin nyo nga naman, bata. Bata, may dalang radyo. Diba? Patay tayo dyan. Ang masama nito, baka nagsya-shout pa to. Huwag naman sana, Huwag naman sana. Kaya, ako'y lang naniniwala na nasa atin din. Nasa atin din ang pagdadala nito. Nasasabihan na nga tayo mayabang dahil lagi may dalang radyo, ako, pag sinagot, mayabang may dalang radyo, di ko na humawak, di ba? Basta pag may sunog, i-shout mo, di ba? Iwan mo yung radyo mo. Nayayabangan ka ba sa akin? Ayan, bigay ko sa iyo. Di ba? Pero ito, pag bata, naku, alam nyo ba, pag ito ay nasilip ng National Telecommunication o NTC, naku po, inukumpis ka po ito at may kaporsahan po ito. Oo.
Oo, may kaparusahan pala ito, ha? Hindi ko na na-download yung law, eh. Pero ang pagkakaintindi ko, pag kayo ay nahuli po sa ganyan at wala kayong purpose at naka-frequency kayo na kung ano-ano, yes, mamaya pa sa frequency, pag-uusapan natin, ho. Bihira po ang pinipiling frequency. Hindi po pwede ilagay yung basta-basta gusto nyong frequency dahil hindi po AM, FM yan. Mamaya, magaling ho ang NTC, ho. Naranasan ko to during to 2001. Baka sino ba nakaabot dito ng mga ICOM Dikamot, kung tawagin. ICOM Dikamot. Oo, yan, 21. Na pag ang radyo, nasita ka ng NTC, pinipitik yan. Tapos meron silang converter. At pag nakakita nila na, uy, teka, pang gobyerno ito, yari ka dyan, uy. Yari ka dyan. Malaking problema yan. Ibig sabihin, pwede ka kasi nilang kasuhan na maaaring sinasabotahin mo yung communication. Oo. Yan para malaman ninyo, lalo na pagsabihan nyo, yung mga bata, mahilig sa mga radyo, di ba? Halimbawa, dalhin ko muna itong radyo ito, mga probe nyo. Mga probing ngayon, hindi na natin alam kung ilang taon na pwede pa pumayag, eh. minsan kahit mga 10 anyos, pwede ng probe, hindi ko ganun. Hindi ko ganun. Kailangan ng probe natin at least nasa 17 at may consideration ng magulang. Yan ang tunay na pagkakaalam ko, ha. Ngayon, kung sa inyo may ibang ruling, galang ko po yan, gigagalang natin. Pero, yung 12 years old naman siguro, lalagay nyo ng bibigyan ng radyo, huwag nyo pahintulan. Nabubulol talo. Huwag nyo pahintulutan. Kasi, unang-una, sayang yung radyo niya pag nahuli ng NTC. Yan yung tinatawag naming kalawit. Pag nakakalawit ka ng NTC, nakakita ka, na may nagraradyo ka na base, gano'n, base ka ng base. Nakakita ka ng NTC, yung itsura mo pa lang, bata ka pa lang, eh. May age po, eh. May age bago kayo pumasok at bago kayo mabigyan ng license. Miski sa RLM. Tama po ba ako? Di ba? Kaya tayo rin minsan, ang problema, tayo mga volunteer na matitino, nasasaniban tayo ng mga volunteer, eh. Oo. Di ba? Totoo yan. Tayo nasasaniban, eh. Ang problema, nasasaniban na tayo pa magiging masama sa gawa ng ibang tao. Nako, di ba? Yan ang tinatawag natin na wala tayong kalaban-laban. Tayo matitino ay gumagawa ng maayos na para sa pagtulong, mga komunikasyon, mga gamit. May mga tao rin palang ganito. Napakahirap ng ganito. Yan lang sa akin opinion. Hindi naman tayo nanguhusga ng kapwa natin volunteer. Hindi naman masama maging volunteer ang bata, eh. Not unless, ito tandaan po ninyo, not unless na may guidance. Ibig sabihin, miski nga sa sunog, bawal sa ibabaw yan, eh. Oo, bawal sa ibabaw. Minsan, nakikita ng mga, alam naman natin, mga taga-silip sa ating mga volunteer, nakukuhaan ng picture. Talagang, nasa ibabaw ng truck, eh. Kung makakaripas, talagang pag nakita mo, talagang may tinatawag pang no hands, yung walang hawak, walang hawak, diba? Ang masaklap nito, pag nadisgrasya, iyaan ang problema. Pag nadisgrasya, wag naman sana, nako din naman tayo. Yan. Ibig sabihin, kailangan magdisiplina tayo. Alam ko, pag ganyan, gusto mo boy, magbumbero ka, sige, turuan kita. Ganito. Ganito muna magsisimula ka. Pag-aralan mo muna yung mga ginagamit natin. Mga hose, yan, mga nozzle, para saan yan. Habang yung edad mo, nare-recover kahit bata ka pa. Iba na ngayon, eh. Gusto mong maging volunteer? Ilan ako na? 12 years old. Sumakay ka sa taas. Sa taas ko pinasakay. Oo.
Oo, sa taas pa lang, talagang, makikita mo humahawi pa sa kalsadang gano'n 'no. Diyan tayo nasisilip. Yan ang kahalagahan. Dapat sana bigyan natin ng ikot, ibig sabihin, pagmasdan natin yung nangyayari sa brigada natin. Para hindi tayo nasisilip ng iba. Tapos nagagalit tayo 'pag napi-picturan tayo, 'di ba? Eh, wala, eh. Sa panahon no ngayon, ang social media ay sobra-sobra. Grabe, grabe. Oo, mautot ka nga lang, eh. Ha? Mautot ka lang, inaamoy. Naku, ano 'to, volunteer 'to, 'di ba? 'Di ba? Minsan, minsan maghubad ka lang ng PPE, tinitignan ka agad kung inaamoy, kung amoy baktol ka, 'di ba? Oo, oo. Pagkakalat ka agad yan, naku, yung brigada ka na, ang lakas ng putok sa kilikili nito. Basta lang may masilip, yan ang hirap sa social media. Kaya kailangan konting pino ang kilos. O, yan yung first topic natin, ha. Ang kailangan natin, maging disiplina tayo. Unang-una, ako po'y pinagtatanggol ko ang mga volunteer. Gaya nga sabi sa inyo, pag sinabi nila may dala kang radyo, yabang na itong mga to. Ay, naku, pag ako sinabi na ganyan, iiwan ko yung radyo sa kanila. Oh. Oh, yung mga tambay. Oh, ito radyo ko, oh. Yan, sa inyo na yan. Oh. Pag may sunog, kayo na tumawag, ha? Diba? Tama naman, eh. Oh. Mayabang ba ako? O, ayan. O, di, bigay mo yung radyo para ma-feel nyo rin kung ano yung kayabangan, no? Diba? Akala siguro nila, yan ay palamuti. Ha? Pag sinabing may radyo, kung makaganon nung... Siyempre, may mga volunteer na... Lalo din, mga sabiks na volunteer natin minsan naka-out na radyo. Pag naka-radyo ganyan yan, halos masira yung damit, kakaangat na ganyan. Kakaangat na damit para ilabas yung radyo, di ba? Ay, nako. Sabi ko sa inyo, ito ang masakit sa lahat. Unang-una, hindi tayo dapat nagiging nasisilip. Kasi, tapos bandang uli, pag nasabihan yung isang kasama natin, napapaaway tayo. Siyempre, hindi maalis yung, nisiraan mo kami bakit na No, di ba? Yan ang tanong. Ngayon, punta na tayo sa discussion natin. Oo, discussion naman tayo. Politika. Nakamuta. Bigyan muna natin yung opinion sa una. Yung opinion namin, ha? Opinion ni Papa Totri dyan, ha? Sana maging standard tayo. Ibig sabihin, huwag tayo basta-bastang magpapagamit sa mga bata na alam naman natin na bawal gumamit ng radyo muna yan. Na walang problema, kahit bata yan, turuan, no? Pero huwag nyo naman isama sa respondent, sa ibabaw pa nakasakay, oh. Abay. Ang isipin ninyo, kahit may konsiderasyon ng magulang yan, pag may nangyari dyan, ay sagot pa rin yun ng barigada yan. O, di ba? Oo, kaya konting ingat tayo, konting ingat, ha? O, tsaka yung mga radyo, ha? Tignan nyo rin yung lagi nakasukbit yung mga radyo rito. Tignan nyo yung yung mga yung balakang ninyo, baka nililibag na ho yan. Di ba? Sabihin nila, Papa Tutoy, wala ka lang radyo. Hindi kaya, may radyo ko. Kaya lang, nilalagay ko sa loob ng bag. Di ba? Nilalagay ko sa loob ng bag, pupunta ka ng mall. Nakaradyo ka, iangat mo panggal, papakita mo sa security guard. Buti security guard. Alam niyo, security guard, nakakaintindi. Sabihin, sir, ba't may radyo ka? Sir, volunteer ako. Malay mo, baka magkabiglaan dito kahit paano. Di, konsiderasyon. Pero kung totoosin, pwedeng ipagbawal yan ng NTC. Ang pagbitbit. At talaga naman pinagbabawal ng NTC yan. Naku, si Mariose po. Makakala nyo NTC, pa-relax lang. Pero pag kayo ay nakita tayo na sobrang, naku, iba na ito mga volunteer, parang umaabuso na. Ultimo yung mga bata, binibigyan ng radyo. Yun. Diba? Pati tayong nananahimik na mayroong RLM, meron tayong mga lisensya, tapay tayo dito. Diba? Konting pino po sa ating mga tropang volunteer. Lalo na pag may mga probi tayo. Wala problema sa probi.
Basta ituro natin sa kanila muna, unang-una yung tamang paghawak at yung tamang tanggap kung ano ba yung pinasok mo. Yung kung magkano sahod mo, 15.30 ba? Ganun. Kung may allowance ka ba, di ba? Kailangan may konting paliwanag para naiintindihan ng pumasok na ang pinasok mo rito, hindi sahod, hindi para magdala ng radyo. Step by step. Pag nasa tamang edad ka na, biyasa ka na. Di ba? Yan ang maganda ron. Pasok na tayo sa may tinatawag nating etong pretty boy na tinatawag nating malapit na ang eleksyon. Palitan na. Ibig sabihin, papalitan na po ng pera ngayon. Dagsaan na ha. Dagsaan ng mga dako. Hindi yung dako na ari ha. Dakong pera. Malalaking pera ang usapan dito ha. Alam nyo, tayo mga volunteer, hindi may iwasan na tayo ay may kasamang politika. Kasi yun ang tumulong sa atin. Natural, suportahan natin. Di ba ho? Tama ho yan. Dapat, bawa, si Congressman, tinulungan tayo, yung truck na pinagagamit sa atin. By natural lang, sasama kami dyan. Dahil truck ni Congressman to siya nag-donate sa amin. Kung karapatan niya humingi ng tulong sa amin, yan lang ay may gaganti namin. Oo, di ba? Kaya, pero yung iba, ina-advance to. Ina-advantage to. Oo. Kahit hindi sila, kahit yung truck nila, hindi naman donated ng mga congressman, konsihal. Alba, ibig sabihin talagang walang-wala talaga. Walang may hawak sa kanila. Pinipilit daw ipasok ito sa politika, ha? Naku naman talaga, oo. Siyempre, yung mga politika, yung mga kandidato natin, masasabi natin may mga malasakit yan. Ibig sabihin, talagang nagbibigay sila ng truck, okay? Ito truck, gamitin ninyo yan. Bilang malaking tulong yan, ganyan. Yan ang tamang procedure. Yung kusang binigay, o kaya pinahiram ng kandidato. Legal. Pero ito, yung wala ka namang connection sa mga politika, pero ikaw mismo lumalapit sa politika. Ikaw ang lumalapit sa politika at talaga namang kumikending-kending pa yung mga pwede. Halimbawa, Congressman, baka naman, sponsor mo kami, hindi kayo pababayaan sa eleksyon. Hindi ba? Huwag na tayo magplastikan. Totoo yan. Alam nyo kung bakit? Ayon sa survey, nakatang puta, ito na naman tayo ayon sa survey. Ang unang-una na sinisilip ng mga politika para marami sila makuwang boto o yung masabi nila na talagang ito ang kailangan natin. Pangatlo po dyan ay yung mga may emergency ginagamit vehicle. Malaking bagay din yung pangalan nila nakalagay dyan. Diba? Karapatan nila yan kasi pera nila yan Ginastos nila yan Pinuhunan nila yan. Pinuhunan at pinarajik nila yan. Karapatan ng pangalan nila nakalagay dyan. Kaya mo binabati ko, bakit nakalagay pangalan dyan? Karapatan nila yan. Dinonate nila yan sa pangalan ng pangalan niya dahil sila ay congressman. Dinonate niya yan. At naka-ITR sa budget niya yan. Oo, di ba? Yan ang number 3 sa survey. Ang number 1 pala dito, ito, medyo malayo ang volunteer dito. Yung tinatawag na mano-mano. Papa Tutre, ano ba yung mano-mano na yan? Iba itong mano-mano na ito. Iba itong mano-mano na to. Iba. Ibig sabihin, pala yung kembot sa lapit ng diba? Panay pokpok ng mga kandidato. Alam mo, pag natunog ang kandidato ka, patay ka na. Ang layo pa ng filing, Pero pag nalaman nilang, tatakbo to, lapitan ka agad yan. At hindi po volunteer, Yung mga ibang tao. Siyempre, ibang tao, maawa ka rin. Alam mo, kung ako namang kandidato, piliin nyo rin sana yung tinutulungan ninyo. Unang-una, minsan kasi ginagawa na lang kayo palabigasan Oo. Aminin natin sa hindi, wag lang kayo mapaya, 'di ba? Wag lang kayo mapaya na masabi na
Nilapitan namin 'yan, hindi kami tinulungan, eh, 'di ba? Oh, 'di ba? Sana piliin nyo rin yung mga binibigay nyo. Kasi minsan binibigay nyo, tambay na sa kanto, pinangsyasyabu pa. O, di ba? Ibig sabihin, kasi yun ang number one na priority. Yung mga nangihingi nangangailangan ng tao. Hindi ho nangangailangan ng shabu, ha? Di ba? Priority ho nyo dyan, yung medical assistant, financial assistant. Yan po ang kailangan natin. Kaya number one po sa listahan yan. Ano ba ang dapat gawin ng isang kandidato para masabi siya ay tunay na may puso na gagawin niya kung sakaling manalo siya? Number one po yan. Yung pagtulong kagad. Pagbibigay sa mga nangangailangan. Ano ba yung mga ganyan? May mga sakit, lalapit sa iyo, pambili ng gamot, may mga resetang dala, o kaya nasa ospital, hindi mailabas dahil sa bill. Yan ang dapat nyong inuuna. Oo, yan ho dapat yung inuuna. Huwag ho yung kinikis-kis-kis-kis yung puwet nyong gano'n. Ano ba kailangan mo, di ba? Ano ba kailangan mo sa akin? Kiskis ka ng kiskis sa puwet ko, di ba? Pag mga ganyan, may hinihiling na malupit yan. Yan ang huwag naman sana mangyari. Pero ang kaganda sa ibang mga politika natin, nauna tulong. Marami po akong kilala niya na mga may brigada. Talagang down to earth maglabas ng truck yan. Kasi, ang nasa isip niya, kailangan natin tumulong na eh. So, sabihin natin, pinagtatawanan nga siya eh, puro patrak na lang nilalabas mo, puro ambulansya. Pero tanong, pangatlo po yan sa nakakatulong sa taong bayan. Pero ito mga bagong kandidato, nako, ito po'y pag-ingatan ninyo. Lalo na yung mga maraming perang pang larga. Tambay ka lang sa kanto, pumunta ka sa opisina. Katanggap ka ng 2,000, tupad. Di ba may tupad? Sa kanila, ano yun, kung taman. Sumpera. Gusto mo pang gamit. Taka doon. Suporta kita. Sana, pero alam ko may kandidatong ganyan, may kandidatong hindi agis sa ganyan. Pero believe ako sa kandidato, ha? Na yung nagtatawa, ganito, wala, takay dito, takay rito. Kahit walang kailangan o binibigyan ng pera. Wala pa sinasabi, alam ba, nakapila pa lang yung tao. Sasabihin niya, kailangan ko, eto na, inaabot na kagad yung pera. Hindi nyo nga alam kung anong kailangan ng tao. Diba? Sus Mariosep, Diba? Hindi pa nagsasalita yung tao eh. Kailangan, eto na ang pera, eto na. Next. Gaganyan pa yan, diba? Next. Iba. Sana alamin nyo muna. Huwag kayong bigay ng bigay. Malay nyo yung mga yan eh. Nakakaipon na pang source eh. Minsan, pusher, naging tulak na. Diba? Kaya sana, sa mga ibang kandidato na tatakbo, ako naman hindi ko nakikialam sa inyo. Pera ho nyo yan. Wala kami pakialam dyan. Pera nyo yan eh. Wala kami pakialam dyan. Kaya lang, sana, i-priority nyo yung number one na kailangan. Yung pagbigay ng tulong na assistant sa mga taong nangangailangan. Ano ba yung kailangan ng mga taong yan? Mga gamot, mga pambili ng bigas. Talagang, yung iba, bilib ako, sinosurvey talaga. Diyan ako humahanga. May mga coordinator, surveyin yung bawat barangay. Tignan nyo yung talagang walang-wala. Yan! Hindi yung surveyin nyo yung mga barangay. Tanong nyo kung sino yung mga nangangailangan dyan na, kailangan mo bang panggamit? Hindi ba? Dapat ganon. Yan ang may pusong pagtulong at politika. Saludo tayo. Ngayon, mag-ingat-ingat tayo, ha? At tayo naman mga volunteer, minsan nagagamit yung truck natin, kahit hindi naman may connection sa nagbigay sa atin ng truck. Siyempre, natural, yung nagbigay sa atin ng truck, dapat natin supportan at pasalamatan yan.
Dahil kaya niya nga binigay yan, dahil pantulong sa atin, at syempre, bilang, hindi naman kapalit, bilang pagtulong ng man naman lang sa atin sa, sa taong nagmalasakit, nagbigay sa atin ng truck, suportahan natin, dahil alam natin, maganda yung kanyang layunin. Diba? Pero yung mga bagong politika, tapos may mga brigadang hindi naman connection sa politika, yan yung tinatawag na sinisingit yung puwet. Yan yung sinisingit sa puwet, ha. Yan ang sabi na, oh sir, baka naman pwede naman kami dyan. Ako, mahirap yan eh. Unang-una kasi baka mamaya. Ano yan? Ganito yan eh, malaking gastusin dyan eh. Pwede ba ano muna? Pamper muna, tsaka na yung tsaka na yung hinihingi nyo na yung tanker. Wow, ah. Diba? Ayan. Kaya sana, tayo mga volunteer, alam natin panahon yan, kailangan natin kumita ng pera. Diyan tayo kasi nagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon tayo ng suporta sa taong alam natin na makakaluwag na kandidato. Amin din na natin, totoo naman yan, di ba? Kailangan natin lumapit sa kanila. Pero kung talagang hindi nila kaya tayo suporta, huwag natin ipilit. Kasi mahirap yan eh. Mamaya, sabihan ka pa niyan, oh, ito pera ha. Oh, gada alis ko, kailangan yung truck, kasama ka, patay tayo dyan. Di ba? Obligasyon mo tuloy yan. Ha? Obligasyon mo tuloy yan. Ha? O kailangan, gada maghihikab ako, nandiyan yung truck ha, nakikita ko ha. O, parang mini-ari niya na yung truck. Ha? Kahit hindi naman siya ang may may-ari. Di ba? Eh kasi sasabihin niya, nabayaran ko kayo, bayad kayo. Halika kayo, lumipot tayo. O, malay mo, senador pa yung taong ito. O, pupunta tayo ng Bicol, dalhin nyo yung truck na yan. Patay! Di ba? Patay kagad tayo dyan. O, yan ang tinatawag natin na maling utang na loob. Yan. Yan ang tinatawag natin. At gaya nga na sabi ko sa inyo, bato-bato sa langit, ang tamaan, may bukol. Oo. Ayan na, ilan sa mga pag-uusapan natin na pasensya na kayo at medyo pangit pa ang background natin sa YouTube. Pero ganun pa man, please subscribe my YouTube channel. Just type Papa23 TV channel. Makikita nyo na po kagad yung pagmumukha ko dyan. Makikita nyo na kagad. Paki-hit na rin po yung notification para malaman nyo kung may bagong upload tayo, may live video tayo. Kasi magsasalitan tayo. At syempre, huwag nyo kalimutan yung FB live natin. Jonas Albano, aka Papa23 ang volunteer ang bida. Yan. So, marami pa tayo magiging topic at upload sa video. Eto, sana wala sana masaktan dito sa ating mga kuro-kuro. Nakong kuro-kuro. At yung mga tinatawag nating sangguni. Sinasangguni. Basta tayo mga volunteer, tandaan ninyo, hindi tayo nagpapa-argabyado. Bagkus tayo ay laging nasa gitna. Yung gitna na yan ay marami tayong papakinabangan. Pagtulong, 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 pagtulong. At walang hanggang pagtulong. Right? Okay, ito pa ang inyong likod si Papa23. Nagsasabi sa inyo, maraming salamat sa support sa aking YouTube channel, Papa23 TV channel. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo lahat. God bless all the volunteer.